Guys, what's up? Welcome back ulit sa channel natin. Yan. So for today's video, ito, sasagot muna tayo ng mga katanungan ng mga subscriber natin or yung mga nakapanood na sa vlog natin. So marami pa rin yung mga nagtatanong kung paano mag-alaga ng crayfish o kung ano mang mga klaseng tanong yan. So sasagutin ko lang sa video na to, guys. So yun guys, eto bago ko umpisahan yung topic natin ngayon, so share ko lang ito mga available nating stocks sa mga gustong mag-alaga ng crayfish. Ayan, pwede nyo po akong i-PM or i-text dyan sa number natin. Ayan, pwede po tayo mag-cater ng mga crayfish natin. So papadalhan ko po kayo kung saan lokasyon, sabihin nyo lang po sa atin. Gagawa natin na paraan kahit malayo pa yan para mapadalhan lang kayo at kung gusto nyo matutong mag-alaga ng mga ganito. Ayan, so yun guys, maraming salamat. So yun guys, ito ang una sa mga tanong ng mga subscriber natin. So ito, ano ang pinapakain pag naka-isolate? So yun guys, pag naka-isolate po yung mga crayfish natin, ang pinapakain po natin dyan is mga PO2 lang din naman po. Minsan nilalagyan natin yan ng mga isda, yung mga raw fish natin na nabibili sa palengke, mura lang naman po yan. Pwede kayong makabili sa palengke niyan. Yan po yung pinapakain natin sa kanila or madalas PO2 lang po. So, naka-isolate naman sila, konti-kunti lang yung pakain natin para maubos nila yung mga pagkain na binibigay natin sa kanila. Makokontrol naman natin yan guys kasi alam natin isang peraso lang naman yung nandiyan. Pero yan po, yung nasa video na yan, yan naka-isolate po yung crayfish natin na yan. Buried po kasi yan kaya tayo nag-isolate. Doon sa mga bagong tambay lang, pag buried po kasi hinihiwalay natin yan para mas naaalagaan natin yung mga itlog ng mga crayfish natin at hindi nabubuli ng mga kasamahan nila. So yan po yung dahilan kung bakit tayo nag-isolate at kaya nagtanong si sir kasi pag nag-isolate siya, anong papakain niya? So yun lang po yung sagot sa tanong na yan. So yung sunod na tanong dito ay ito, yan. Location po at ask ko lang po, ganyan po kalaki ang adult na crayfish nyo po. So yun guys, yung adult na crayfish natin, may mas malalaki pa naman dito. Pero kung yung tanong ay yung sa akin, sa ngayon po, ito lang yung available ko dito sa pang-vlog natin. Kasi po, nagpapalaki lang naman tayo dito sa pang-vlog natin. Pero yung size po talaga ng mga crayfish natin na yan, so kung scientific basis lang po ang pag-uusapan natin or kung libro, ay lumalaki po yan sila hanggang 11 inches, especially po sa mga male. 11 to 12 inches lumalaki po yung mga yan. Sa arc po yan ha, hindi po yan sa mga red clarkie or yung mga ghost crayfish, hindi po. Yung arc lang po yung sa tingin ko yung alaga natin dito sa Pilipinas na namumukod tanging lumalaki po na ganyan kalaki, lumalaki ng 11 inches sa mga male size po natin. So yun po guys. So yun, ito isang tanong medyo mahaba. Hi po, may tanong lang po ako. Yung isang crayfish ko po, kasi 3 na lang yung kamay niya natira sa kanya. Tapos may itlog siya. Kaya po ba niyang ma-hatch ang itlog niya kahit kulang na yung kamay niya? Salamat po sa sagot. So yun guys, ito, masishare ko lang. Yung mga crayfish natin na yan, kahit naman 2 na lang ang matira dyan, o isa siguro, makakakain pa po yan. Itong nasa video na pinapakita ko sa inyo guys, yan, 3 lang din yung galamay na ito dati, halos naputol na lahat. So nakita nyo ngayon, medyo tumutubo na yung mga galamay niya. So ibig sabihin, nakaka-survive siya. Kasi narating niya yung stage na yan ng pagtubo. Ibig sabihin, ngayon, nakaka-survive talaga siya. Kaya wala akong kaso kung buried man yan o hindi. Ang importante po is makakain siya. Yun lang naman yung mahalaga doon. Yung itlog niya, ma-hatch at ma-hatch po yan. Basta as long as yung crayfish nyo ay buhay po. Kagaya nito, ayan. So tumutubo na yung mga galamay niya. Di okay po yan kasi kaya niyang supplyan ng pagkain o suportahan pa rin yung sarili niya para mabuhay siya. Kaya hindi ho basihan kung buried o hindi. As long as nakakakain siya, napakain nyo, makakasurvive po yung mga yan. Ma-hatch po yung mga egg na yan. Ayan, salamat po. So next question is, need ba aerator ng crayfish? Guys, yun ang kagaya na sinasabi ko, hindi naman po talaga kailangan tututusin.
Kaso depende po sa setup yan. Kapag maliit po setup nyo, limited naman po yung galawan ng mga crayfish nyo. So, naglalagay po tayo ng aerator. Importante po na maglagay tayo ng mga aerator sa mga tank natin, cages natin, kung hindi naman po kalakihan. At wala tayong halaman. So, lagi ko pong sinasabi sa inyo, kung ayaw nyo ng aerator na yan, ayaw nyo ng gumastos, ayaw nyo bumili, lakihan nyo yung pond nyo, tapos maglagay kayo ng mga water plants. So, dun pa lang po makakasorbid na yung mga crayfish nyo. Pagdating sa mga toxic sa tubig, na-absorb po yan ng halaman. Tapos yung mga halaman, nakakain po ng mga crayfish yan, ginagawang pagkain. So napakalaking benefits po talaga ng mga halaman dyan sa mga tank pond na ginagawa natin. So yun yung pinaglalagyan natin ng mga crayfish. Kaya dun sa tanong na yun, wala pong specific na sagot. Pero depende po sa setup, yun lang po ang masasabi ko. Pwedeng oo, pwedeng hindi, pwedeng wala, pwedeng meron. Ayan. So, depende na lang po kung paano nyo isi-set up yung aquarium nyo or yung pond na paglalagyan nyo at gaano kalaki. So, kaya po tayo gumagawa ng mga video na ganito para ma-share sa inyo yung mga nararanasan natin o ginagawa natin sa pag-aalaga ng mga crayfish. Ayan. So guys, eto. So, shout out ko lang si Sir Alfredo Kalubagib. Yan. So, eto, nag-share lang din siya. Sabi niya, share the blessings. Salamat sa mga mabait na crayfish breeder at naibabahagi nila ang karanasan ng pag-aalaga. So yun guys, eto sa akin naman. Kaya na naman binabahagi yung akin kasi para sa gustong mag-try or sumubok mag-alaga ng ganito, nagkakaroon na kayo ng idea. So nakikita nyo na sa mga videos ko, sa ibang videos dyan, wala naman problema. Kahit isang videos kayo manood, ang importante ay nakatulong o nagkaroon kayo ng idea sa pag-aalaga ng ganito. May nagsasabing madali lang, may nagsasabing hindi madali. So, kayo na lang din ang humusga base sa nakikita nyo sa mga videos natin o sa ibang mga videos dyan kung talaga nga bang madali o mahirap ang mag-alaga ng mga crayfish. So, para sa atin kasi, sa umpisa, hindi naman yan ganun kadali. Kumbaga, may mga trials and error talaga tayong mararanasan sa mga ganyan. Pero syempre, yun is chance to experience na lang din. Yun yung magdadala sa atin para magkaroon ng kaalaman sa pag-aalaga ng mga ganito. So sa akin kasi, hindi na ako nahihirapan ngayon. So wala nang problema sa akin pagdating sa pag-aalaga. So kahit anong klase ng setup pa yan, madumi, malinis, walang problema yan. Basta importante, buhay lahat ng alaga natin. Ayan. So yun, maraming salamat kay Sir Alfredo at sa napakagandang comment na to. Yun, sa mga gustong magtanong sa atin, yan, comment nyo lang po yan kung ano yung mga katanungan nyo. Sasagutin po natin yan hanggat maaari ng video kagaya na itong mga ginagawa ko na to. So yun guys. At sa mga bagong tambay lang din sa channel natin, ayan, pakisubscribe nyo na po yung channel natin para na-update ko kayo tuwing gumagawa ko ng mga video katulad nito tungkol sa pag-aalaga ng mga crayfish and pag-share ng ating knowledge, yung mga natutunan natin, tips, guides, yan. So yun guys, hanggang dito na lang yung video natin at maraming salamat sa pagtambay ulit and happy crayfish farming sa lahat.